Speaker Martin Romualdez may buwelta at hamon kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto. Sana mag-isip-isip muna kayo. Yo, what's up happy people? Doditi on the moves. For today's video mga kuis, mga kayas, ay nako. Mukhang papunta na po ito sa civil war mga kuis mga guys, no? Dahil sumagot na po si Speaker Martin Romualdez sa banat ni Pangulong Duterte na kasama sa watchlist si President Bongbong Marcos, no? At hinamon pa nga ito ni Speaker Martin Romualdez si Pangulong Duterte. So, para maintindihan po natin, without further ado, let's begin. Yung mga nadidinig galing sa Davao, sana naman hindi gano'n naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na yung nagkakaisa yung sa Pilipinas, yung Vice Presidente, tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list, na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. So, ayun nga ang pahayag po ni Speaker Martin Romualdez mga kuis mga guys, no? At hamon po niya yun kay Pangulong President Roa Rodrigo Duterte mga kuis mga guys, no? Dahil sa tingin natin mga kuis mga guys, bago po binanggit o sinabi po ni Pangulong Duterte yun, siguro mayroon po siyang katibayan o mayroong video na magpapatunay na gumagamit nga itong presidente natin mga kuis mga gayas, no? Paano na po kung mapapatunayan na yung leader natin, yung pangulo natin ay gumagamit po sa ipinagbabawal na gamot mga kuis mga gayas, no? Nako, mukhang malaking gulo po ito dahil nagsimula na po silang naggera. Yan po pala ang ibig sabihin ng unity team. Kaya yung mga 31 budol ngayon, ditsi kayo, o nadadamay na kami sa mga kalokohan nyo, di ba? O, alam nyo naman, noon pa, wala pang eleksyon, o kasagsagan ng eleksyon, anong sinabi ni Pangulong Duterte? Na mayroong kandidatong pagka-presidente na gumagamit o bangag sa illegal na gamot. At bumoto pa rin kayo. Tama nga ang sinabi ni Yorme Isko noon na pagkatapos ng eleksyon sila lang ang mag-aaway. Hindi po nagkakamali ang ating little president na si Yorme Isko mga kuis mga gayas, no?
Dahil ayan na nakikita po natin yung pangyayari ngayon na talagang iskandal, laganap sa social media, nagbabanata, nagbabangayan. O di ba? Tama po, hindi po kayo nagkakamali sa binuto nyo. O di ba? O, kung mapapatunayan yan, nako, impeachment. Kaya po iniiwasan yan ng mga senador dahil 24 lang po sila ikumpara po sa mga congressman na napakarami po nila. Talagang lugi po sila sa butuhan. Kaya ayaw po talaga nila ng charter change o chacha dahil nga po baguhin po yung saligang batas na wala na pong presidente, wala ng eleksyon. Ang ipalit po ay prime minister. At sila-sila lang po ang magdesisyon kung sinong uupo na prime minister. At ang niluluto nila, kundi si Martin Romualdez, ay si Sandro Marcos na anak ni Pangulong Marcos, mga kois, mga gayas, no? So wala na tayong karapatan yan. O, di ba? Pag binago yung saligang batas, baka mag-rally ka dyan, huhulihin ka na. O, di ba? Kaya yan po ang iniiwasan ng mga senador. Kaya po talaga ay nag-ingay po sila ngayon na sana wag po sanang ituloy ang chacha. Dahil nga po talagang magkakaroon po ng civil war. Kaya po pala nabalitaan po natin na sa probinsya, Visayas, Mindanao, o Luzon, o sa Norte, ay marami pong kumakalat na initiative people na pinapirmahan. Kaya wag po kayong basta-bastang pumirma na kahit anong mga papel dyan na hindi nyo naman alam kung anong ibig sabihin noon. Baka yun na yung charter change na pinapapirma sa ating mga mamayan, Pilipino. Pagliling lang po yan sa bayan. Pagtataksil po yan sa bayan. Opo, dahil nga po, hindi nila klinaro o ipinahayag o inexplain ng taong bayan kung anong ibig sabihin yan. Yung pinapapirmahan nila, yung People Initiative. At lagana po yan sa social media, naririnig po natin, nakikita po natin yan. Sa mga probinsya, nag-iikot sila, nagpapirma na po sila. Nagumpisa na po silang nagpapirma. Kaya po, nananawagan po ang lahat ng mga senador na wag po basta-bastang pumirma na kahit anong papilis na hindi nyo po alam kung ano pong ibig sabihin noon dahil may niluluto po silang charter change at pag naaprubahan yan, wala na po tayong magagawa. Sila na po ang magmamay-ari ng gobyerno. Sila na po ang may control. Wala na pong control ang taong bayan. Dahil sila na po magdesisyon kung sino ang prime minister. Kaya maging vigilante po tayo sa ating mga palipaligid, ha? Dahil wag po maging bubo ulit sana yung 31 million na budol, ha? I think sila din yung pipirma ng una doon kasi na, alam nyo na, basta makita lang ng yellow o may pink o violet, pira, wanta, matik yun. Ganun po sila, kabubits, mga kois, magayas, no? Kaya, bibigilan po, wag pong basta-bastang pumirma na kahit na anong mga papilis na pinapapirma na hindi nyo alam kung saan galing dahil yan po ay nagpapalaganap ng charter change or People Initiative na pinamumunuan ni si Speaker Martin Romualdez. O, kita nyo? Pati kapatid ni President Bongbong Marcos na si Amy Marcos ay hindi na niya nagustuhan ang pamalakad ng kanyang kapatid dahil nga kinukontrol po ito ng ilang mga tao kagaya ni Martin Romualdez, si Bongbong Marcos. Bakit? Ang tanong, bakit ka natatakot, Mr. President? Bakit wala kang sariling desisyon? Bakit ka sunod-sunuran lang kay Martin Romualdez? Ha? Huwag mong ipapahamak ang taong bayan, Mr. President. Dahil binuto ka nila, nilagay ka nila dyan, dahil malaki ang tiwala nila sa inyo. Kaya wag po kayong magpapadala yung sa mga taong may sariling interes lamang.
Huwag po, dahil alam nyo po ang consequence yan ay talagang magagalit po ang taong bayan. Iba ka may mamaya, bukas, makalawa, o buwan, o taon, araw, ay mapatalsik po kayo sa pwesto nyo dyan. Alalahanin nyo yan na marami pong mga kaibigang mga general na sa militar, navy, police, ang ating dating Pangulong Presidente. Diba? Kaya isa na itong leksyon mga guys, no? Bago po kayo bumili o bumuto ng isang leader, dapat klitasin nyo kung ano talaga yung nagawa. Panay po namin sinasabi niya ng mga isko niya na please, hanapan nyo niyang resibo kung anong nagawa. Hindi yung puro lang bunganga, puro may mamima lang, may masasabi lang. Ayan naman kayo, dahil sikat yung tatay, bumuto kayo. Unit team. Ano nang unit team ngayon? Ha? Sila nang nag-unite, nag-aaway. O, diba? Please po. Lord God, sana po, Lord God, maging okay po, maging mapakumbaba po lahat ng leader ng aming bansa para po sa ikakabuti ng mamamayang Pilipino na wala pong mapahamak. Dahil pag civil war po, talagang marami pong dugong tatagas dyan mga guys, no? At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Pilipinas. God first, God bless all, peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.